Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga kaganapan na naganap kay Shiba Inu or SHIB at kung bakit ang ilang analyst ay nagpre-predict ng mga karagdagang pagbaba or correction matapos ang isang fake out na nangyari. Kung isa ka po sa mga nagbabantay dito kay Shiba Inu or sa mga meme coins, tiyak na may mga katanungan ka tungkol sa kung anong epekto nito sa market at sa ating mga investment. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang nangyari kay Shiba Inu? Bakit naging bearish ang mga predictions dito? Si Shiba Inu, para po sa mga hindi nakakaalam, ay isang meme coin na kilala sa buong crypto community. Sumikat po siya dahil sa kanyang mabilis na pagtaas ng presyo. Ngunit tulad po ng ibang cryptocurrencies, hindi rin ligtas sa mga pag-predict ng mga pagbabago sa market trends ang presyo nito. Kaya sa mga nakarang linggo, nagkaroon po ng isang magandang pagtaas or performance sa presyo nitong si SHIB. At ang mga enthusiast ay tila naniniwala na maaari itong mag-relieve ng parabolic expansion kung saan ay magpapatuloy ang kanyang presyo pataas. Pero nagbago po ang lahat nang umabot po siya sa presyong 40 digits 1567. Ayan. Nitong nakarang linggo, ang presyo po ni SHIB ay tumaas ng 4.48% nitong Lunes or Monday. At bago pa man dumating ang Miyerkules, naabot na nito ang mataas na presyo noong huling bahagi ng February. Pero pagkatapos lamang po ng ilang araw ay biglang bumagsak ang momentum ng presyo ni Shiba Inu. At ito po yung nagsimula sa kanyang correction. Kasama na po ang buong crypto market dyan. Bumaba po ito ng 21% mula sa mataas niyang presyo or mataas po na kanyang nakamit na presyo. At nagsimulang magbigay po ng babala ang mga analyst na maaring magpatuloy pa ang pagbaba nito. Ayan. Ngayon ay bakit nangyari ang pagbaba ng presyo ni SHIB? Ano ang mga bagay na nakaapekto dito? Ayon po sa isang analyst na si Nebraska Gunner, ang pagbaba po ng presyo ni SHIB ay hindi po basta-basta. Nabanggit niya sa kanyang analysis noong April 1 na may mga iba't ibang bagay na nakapagpalala sa sitwasyon. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang rejection po sa presyo ni SHIB mula sa isang resistance level. Yan, ibig sabihin ay meron pong isang price level na nagsisilbing hadlang sa pagtaas ng presyo ni SHIB. Para kay SHIB, ang presyo na ito ay nasa 40 digits 1567. Isa po itong matibay na resistance nitong mga nakaraan. Sa katunayan, noong February, ito po ang presyo na nagsilbing buffer laban sa pagbaba. Ngunit nang matapos po ang buwan ng February at masira ang price level na ito, nagbago po ang dynamics ng market. Hindi nakayanan ni SHIB ang momentum nito na magpatuloy pataas at sa pagdagsa ng bearish market conditions o mga kondisyon na nagdudulot ng pagbaba ng presyo sa kabuuan ng market ay nagdulot ito ng pagbaba sa presyo. Ngayon ay ang isang fake breakout ay nangyari po nitong Martes ng linggo na ito. Ang ibig sabihin po ng fake breakout ay kapag ang presyo ay ng isang asset ay pumalo sa isang mataas na presyo na parang magpapatuloy ito pero bigla palang bumalik or nag-correct. Kaya yan po ay nagiging false signal. Yan, nauuwi ito sa isang false signal lamang. Kaya sa kasong ito, si Ginoong Nebraska Gunner ay nagsabi ng isang pagtalon ni SHIB na umabot po ng 3% pataas at sumira
sa resistance level na 40 digits 13.15. Ngunit pagkatapos po nito, ang presyo ay mabilis naman na bumaba ng 6%. Kaya sa madaling salita, nagsimula ang isang fake out at nagbigay ito ng signal na may panganib o risk na magpatuloy ang pagbaba sa presyo. Ayan, isang fake out or yan na rin po yung tinatawag natin na false breakout. Ngayon ay ano naman po ang mga posibilidad yan para sa presyo ni Shiba Inu. Ang mga analyst tulad ni Nebraskan Gunner ay nagsasabi na hindi pa tapos ang downtrend para kay Shiba Inu. Kung titignan po natin ang kanilang chart ay may prediction na si SHIB ay maaring bumagsak pa at mag-retest muli sa presyong 40 digits 1082 o isang presyo na 13% na mas mababa kaysa sa kasalukuyang presyo nito ngayon. Ngunit may mga tao rin na may magkaibang opinyon. Ang isa pang Shiba Inu enthusiast at saka founder ng Pause Zone na si JD Hatifi ay nagpahayag ng optimism. Ayon sa kanya, ang mga problema sa market tulad po ng tariff hikes na ipinasa ni Pangulong Donald Trump ay malapit na pong matapos. Naniniwala siya na kapag natapos na ang mga ito, makakabalik ang upward momentum ng market. At ayon kay HateFi, yan, kapag naabot ni Bitcoin ang target na $150,000, tiyak na magiging bullish ang buong crypto market. At ito po ang siyang magsisimula sa muling pagtaas ng presyo ni Shiba Inu. Ngayon ay paano naman ito nakakaapekto sa atin bilang mga traders at investors ni SHIB? Para sa atin bilang mga traders o investors ni SHIB, ang mga ganitong pagbabago ay may malaking epekto. Kung ikaw po ay may Shiba Inu holdings, tiyak na nararamdaman mo ang pagka-frustrate sa mga sudden price corrections na ito. Ngunit kung ikaw po ay isang long-term investor na naniniwala sa potensyal ni Shiba Inu, ang mga ganitong pagbagsak sa presyo ay maaring maging pagkakataon upang makabili pa ng mas mura. Kaya lang ay napakahalaga na maging maingat po tayo at mag-monitor ng mga updates sa market upang malaman po natin kung ang current trend ay temporary lamang o isang long-term correction. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko po rito ay ang mga ganitong fluctuations sa presyo ng mga meme coins tulad ni Shiba Inu ay talagang mahirap pong i-predict. Ang cryptocurrency market ay highly volatile at nakadepende po ito sa iba't ibang mga bagay tulad ng macroeconomic conditions at saka social sentiment. Ang pagiging maingat at pagkakaroon po ng tamang risk management strategies ay essential para sa mga traders. Kaya wag po tayong magpadala sa hype ng mabilisang pagtaas o pagbaba ng presyo. Kaya kung ikaw po ay nagsisimula pa lamang, magandang mag-focus po sa mga assets na may malakas na fundamentals at saka long-term potential. Sa kabila ng mga setbacks kay Shiba Inu, ang isang bagay na importante ay ang pag-unawa po sa risk at reward sa crypto trading. Tanggapin po natin na hindi lahat ng investments ay magiging matagumpay sa lahat ng oras. Ang mga corrections at saka price dips ay natural lamang po sa market. Kung ikaw ay seryoso sa pagiging crypto trader o investor, kailangan po nating maglaan ng oras sa ating analysis or pagsusuris ng mga trends at balita. At mag-set up po tayo ng realistic na expectations sa ating mga investments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.